Kung natatandaan mo si Rob Moya, ang ex-boyfriend ni Tony Fowler, isa sa mga popular na couple vlogger noong panahon ng pandemya, alam mo na matagal na siyang nawala sa spotlight mula nung naghiwalay sila. Pero ngayon, bumalik ang pangalan niya sa balita, hindi dahil sa isang bagong content, kundi dahil sa isang malaking alegasyon ng panloloko at pagpeke ng dokumento. Kasi ang tunay na kwento sa likod nito ay hindi lang basta isang breakup story o isang content creator na nawalan ng spotlight. Ito ay isang kwento ng isang pamilyang nawalan ng 100 milyong piso at ang taong pinagkatiwalaan nila ang lahat ng ito ay di umano ang nasa likod ng lahat. Balikan natin ang buong kwento kasi para maintindihan ang buong kaso, kailangan muna nating alamin kung paano ito nagsimula. Ayon sa isang mahabang Facebook post ni Eli Kirst, ang kanyang pamilya ay kasalukuyang gumagawa ng legal na hakbang para mabawi ang 2 property na di umano ay kinuha sa paraang labag sa batas, gamit ang panloloko at mga peking dokumento. Ayon sa kanyang salaysay, ipinagkatiwala ng kanyang asawa ang original na titulo ng 2 bahay kay Rob Moya, sa layuning tulungan silang ibenta ang mga property na ito. Pero sa halip na maayos na proseso ng pagbebenta, iniakusahan siya na inilipat ang mga titulo gamit ang mga dokumentong may peking lagda. Isa sa mga pinakamabigat na alegasyon sa kanyang inilathalang salaysay. Kaya naman, para sa unang property, matatagpuan sa Angeles City, Pampanga, sinabi niya, kailanman hindi siya pumirma sa anumang dokumento na nagbibigay pahintulot sa paglipat ng titulo sa ibang pangalan. Ayon sa kanyang post, nagsagawa ang National Bureau of Investigation o NBI ng handwriting examination. At ang resulta, hindi tumugma ang kanyang lagda sa mga dokumentong ginamit sa paglipat ng property. Pero hindi lang doon natapos. Para sa pangalawang property, sinabi niya, hindi pa ito nasa kanyang pangalan noong panahon na naganap ang di umano'y pagbebenta. Sa halip, nasa pangalan ito ng dating may-ari. At si Rob Moya, di umano ay nagpanggap bilang autorisadong kinatawan ng dating may-ari at gumamit ng pekering lagda para isagawa ang transaksyon. Kaya naman ayon sa kanyang salaysay, nakahanda ang dating may-ari na sumaksi upang patunayan na ang mga lagdang ginamit sa mga dokumento ay hindi tunay. Isa pang malakas na ebidensya laban sa alegasyon ng panloloko. Ngayon, pag-usapan natin ang halaga ng mga property na ito. Pero ang mga numero na lumabas ay nakakagulat. Ayon kay Eli Kirst, isa sa mga bumili ng bahay ang kumpirmang nagbayad ng humigit kumulang 22 milyong piso diretso kay Rob Moya para sa BF Homes Parañaque House. Habang ang bumili ng Angeles, Pampanga House, sinabi niyang binili ito sa halagang 9 na milyon. Kaya naman dito lumabas ang pinakamasakit na bahagi ng kwento. Ayon kay Eli, kung ibinenta ang 2 property sa tamang market value, umaabot ang kombinadong halaga sa mga 100 milyong piso. Ibig sabihin, kung totoo ang mga alegasyon, malaking bahagi ng tunay na halaga ng mga property ay hindi napunta sa tunay na may-ari. Pero mayroon pang isang detalye na nagpapabigat sa kaso. Ayon kay Eli, sa isa sa mga titulo, mayroon ng existing annotation bago pa man ang transaksyon. Isang senyales na may kasalukuyang claim sa property. Sa kabila nito, ayon sa kanya, nagpatuloy pa rin ang transaksyon. Kaya naman, ayon sa post ni Eli, kinuha di umano ni Rob Moya ang lahat ng proceeds mula sa mga transaksyong ito at ngayon, ayon sa mga ulat, di umano ay nagtago sa Hong Kong. At ngayon, narito na ang bahagi na kinalabasan ng balita ngayon. Ang pagpapakulong di umano kay Rob Moya. Pero mahalagang bigyang din ang mga kasong kriminal, kasama na ang pagpeke ng dokumento at mga kaugnay na sakdal, ay isinampa na laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, matapos siyang kasuhan, umalis siya di umano ng bansa at ngayon ay nasa ibang lugar. Kaya naman kumalat ang mga larawan kung saan makikita si Robert Bonoan Jr., ang tunay na pangalan ni Rob Moya, nakatayo sa harap ng isang high chart. Hawak ang isang karatula na naglalaman ng kanyang pangalan, petsa at case number. Isang larawan na kadalasang ginagamit para sa mga taong nahaharap sa legal na proseso o naaresto. Pero mahalagang linawin,
Ang mga larawang ito ay nagmula sa isang Facebook post na may caption na nagbibiro tungkol sa pagbebenta ng bahay at Lamborghini. Isang tono na kabaligtaran ng seryosong aligasyon na kanyang kinakaharap. Kaya naman, sa kabila ng magaan na tono ng ilang post online, ang totoong kwento sa likod nito ay tungkol sa isang pamilya na naghahanap ng hustisya at tungkol sa isang lalaki na kailangang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya sa hukuman. Sa kanyang huling post, inilahad ni Eli Kirst ang mga aral na dapat matutunan ng lahat mula sa kasong ito. Pero hindi ito basta tungkol sa paghingi ng simpatiya. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng mga praktikal na aral para sa lahat. Kaya naman sinabi niya, kailanman ay hindi dapat ipagkatiwala ang orihinal na titulo ng lupa sa kahit kanino nang walang sapat na legal na proteksyon. Palaging beripikahin ang autoridad ng sinumang humahawak ng transaksyon sa real estate. At kung ikaw ay isang bumibili, suriin ng mabuti ang lahat ng annotation sa titulo bago pumirma ng anumang kasunduan. Pero higit sa lahat, sinabi niya, ang pagpeke ng dokumento ay may nakakapinsalang epekto sa mga inosenteng may-ari ng property. Kaya naman, ang pangunahing layunin ni Eli Kirst at ng kanyang pamilya ay hindi lang basta mabawi ang kanilang pera. Sinabi niya, ang tunay na layunin ay mabawi ang mga property at mapawalang bisa ang mga diumano'y fraudulent na transfer. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 100 milyong piso, 2 bahay. Isang lalaking diumano'y nagpeke ng dokumento. Hindi ito basta isang breakup story. Hindi ito basta isang lumang content creator na nawala. Ito ay isang kaso ng inosenteng pamilya na sinusubukan mabawi ang kanilang tinaguriang buhay na pinaghirapan. Laban sa isang taong di umano'y kumuha ng lahat at umalis lang. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay may lupa, may bahay, o anumang property na iyong pinaghirapan. Naiintindihan ang bigat ng kwentong ito. Kasi ang katotohanan ay, ang lahat ng nagpapagal para sa kanilang ari-arian ay dapat protektado ng batas at ng kanilang sariling kaingatan. Huwag ipagkatiwala ang lahat ng iyong pinaghirapan sa kahit kanino nang walang sapat na proteksyon. Ang pinaka-hindi karaniwang anggulo. Hindi ito basta isang kwento ng isang dating content creator na naging controversial. Ito ay isang kwento ng kung paano ang tiwala sa isang tao ay maaaring magbunga ng malaking pagkawala at kung paano dapat protektahan ang sarili sa mga transaksyon ng real estate. 100 milyong piso. Iyon ang tinatayang halaga ng 2 property na di umano'y nawala sa kamay ng isang pamilya. Dahil sa tiwala na ibinigay nila sa maling tao. At ngayon, habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ang tanging hiling ni Eli Kirst sa 2 bumili ng kanilang bahay ay simple. Good luck sa ating lahat. Nasa Diyos ang lahat. Kaya sa susunod na may humingi sa iyo ng orihinal na titulo ng lupa, alalahanin ang kwentong ito. Kasi kung minsan, ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso, ang siya rin maaaring maging dahilan ng iyong pinakamalaking pagkawala.